Nandito kami ngayon naglalakbay patungo sa dalawang museo na aming pupuntahan, ang National Museum of Anthropology at ang National Museum of Natural History, para makita ang kagandahan at kahalagahan ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang National Museum of Anthropology at National Museum of Natural History ay dalawa sa mga pinakamahalagang sangay ng pambansang museo ng Pilipinas na nagsisilbing tagapag-ingat ng ating kasaysayan, kultura at likas na yaman. Ang una naming pinasukan ng Manlilikha ng Bayan Hall o Gamaba Gallery na makikita sa National Museum of Anthropology na nagtatampok ng mga likha ng ating mga kinikilalang alagad ng sining. Narito ang aming napili na maaaring gawing primaryang batis mula sa gallery o exhibit na ito. Isa sa mga ito ang mga tinalak ni Silang Dulay. Silang Dulay ay isang manlilikha ng bayan na kilala bilang master weaver ng tibuli, tinalak na gawa sa abaka. Makikita sa gallery ang ilan sa kanyang mga likha. Narito ang mga larawan na aming kinuwanan. Dadako naman tayo sa isa pang exhibit, ang Faith, Tradition and Place Gallery, sa isa sa mga kinakahangaang bahagi ng museo dahil pinapakita nito ang malalim na ugnayan ng paniniwala, pananampalataya at kultura ng mga Pilipino sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa exhibit na ito, maraming primaryang batis ang nakapaloob dito na may tunay, orihinal at pisikal na bagay ng mga katutubong grupo at ang mga paniniwala at ritual nila. Narito ang ilan sa mga primaryang batis na nakapaloob dito. Isa na ang mga ritual na kagamitan at anting-anting. Ang ritual na kagamitan ay mga bagay na ginagamit sa mga seremonya o pangrelihiyong gawain tulad ng paghingi ng ulan, pagdiriwang ng ani, pag-aalay o pagpapagaling. Halimbawa, tambol, gong at iba pang instrumento ng pangritual. Ang anting-anting naman ay isang bagay na pinaniniwalaang may kapangyarihang may bigay proteksyon laban sa sakit, malas o masamang espiritu. Ang halimbawa nito ay medalyon, krus at agimat na bato. Ang mga ritual na kagamitan at anting-anting ay sumasalamin sa pananampalataya at ugnayan ng tao sa kalikasan at espiritu. Nagpapatunay din sa paniniwala ng mga Pilipino na may kapangyarihang espiritual sa paligid natin. Ngayon ay dadako naman tayo sa National Museum of Natural History. Ang museo na ito ay nakatuon naman sila sa pangangalaga at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kalikasan at biodiversity ng Pilipinas. Ang makikita naman sa bawat exhibit ng museo na ito ay tungkol sa hayop, halaman at likas na yaman ng bansa. Narito ang aming napili na maaaring gawing primaryang batis mula sa gallery o exhibit na ito. Isa na dito si Lolong, ang higating buhaya sa Bunawan. Si Lolong ang pinakamalaking buhayang nahuli ng buhay sa buong mundo na natagpuan sa Bunawan, Agusan del Sur noong 2011. Ang labi ni Lolong ay isang orihinal na ebidensya ng fauna ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang epekto ng tao sa mga hayop at kalikasan, pati na rin sa endangered species. Ang sumunod naman ang Tree of Life o Biodiversity Tower Exhibit. Ang Tree of Life sa gitna mismo ng museo ay kumakatawan sa ugnayan ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa daigdig. Nagpapakita din ito ng yamang likas ng bansa at kung paano ito konektado sa ating kasaysayan. Ang pinakahuli ay ang Philippine Marine Biodiversity Exhibit. Tampok dito ang mga espesimen ng isda, korales, kabibe at iba pang lamang dagat mula sa karagatan ng Pilipinas. Ang mga aktwal na espesimen ng marine life ay direktang ebidensya ng yamang dagat ng bansa. Nagpapakita ito ng kahalagahan ng pangangalaga sa karagatan at likas na yaman ng bansa.